Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon sira insyaAllah, tiyatalaki pa rin natin yung naging pagtanggap ng Quraysh sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mahalagang aralin ito dahil kung ano ang ginawa ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun din ang pagtanggap ng mga tao sa ating da'wa sa panahon natin ngayon. Kasi pare-pareho naman sila ng ugali. Mga kuffar, parehong-pareho sila lahat ng ugali. So kabilang doon sa kanilang mga naging pagtanggap, inga na sinisiraan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga Muslim sa pangkalahatan. At syempre ang Quran ay sinisiraan din nila. At syempre ngayon naman yung tungkol sa mga paniniwala na meron sa Islam, lahat ito ay kanilang pinagtatawanan din. Yung tinawag nila itong asatirul awwalin, alamat ng mga sinauna. So yung sinabi, amma inkarahumul ba'tha ba'dal mauti falam yakun endahum fi dhalika illa ta'ajjubu wal istigrab wal istibadul al-aqli. Ang mga Quraysh, ang kanilang pagtanggi naman sa pagkabuhay muli pagkatapos ng kamatayan, kumbaga nakalimutan na talaga nila ito. Kasi nga, bagaman ito ay bahagi ng relihiyon ni Ibrahim alaihissalam, wala na silang talaga dito. Wala na silang hawak na anumang kaalaman tungkol dito. Kaya tuwing ang nababanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa kabilang buhay, ang pagtanggap nila rito ay ta'ajjub, kumbaga nagtataka sila. At yung istigrab nga, halos magkasing kahulugan yun. Nagtataka sila bakit ganito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hindi ito nalalayo sa paniniwala ng mga tao ngayon. Kahit kahit mga Kristiyano actually. Kahit iba pang relihiyon na merong paniniwala sa kabilang buhay. Halimbawa yung mga Buddhist, yung mga Shinto, na siyang religion sa Japan. Meron sila paniniwala sa kabilang buhay, pero ito ay, kumbaga, hindi nila sineseryoso. Kasi malabo talaga sa kanila ang usapin ng kabilang buhay. Halimbawa na lang sa Shintoism. Ang Shintoism kasi, yung religion sa Japan, iba pa siya sa Buddhism. Pero meron itong pagkakatulad sa iba pang mga relihiyon. Ang religion nila ay kumbaga nakasentro sa pagpapahalaga sa kanilang mga ninuno. Pagpapahalaga sa kanilang mga ninuno. Naniniwala rin sila sa mga parang sa Islam merong mga jinn. Pero yung kabilang buhay, malabo talaga sa kanila. Lalo naman sa mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano, naniniwala sila na merong kabilang buhay, pero hindi sila naniniwala ng matinong paniniwala. Kumbaga, may kanya-kanya kasi silang interpretasyon sa kabilang buhay. Di ba may nagsasabi pa nga, sa langit daw walang beer, kaya mas gusto nila sa impyerno. Kasi nandun daw ang kaligayahan. O kaya, naniniwala sila na kapag mamatay sila, kung papasok daw sila sa paraiso, pagsamba lang daw ang gagawin ng mga tao doon. Mas gusto raw nila sa impyerno. Kasi nandun daw yung mga GRO, yung mga lahat ng kagaguhan nandun. Kaya mas gusto raw nila sa impyerno. So ganun yung Quraysh. Na kumbaga, wala rin silang kaalaman tungkol dito. Kaya sila ay nagtataka. Bakit ganun ang sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At syempre, katulad din ng marami sa mga tao ngayon, ang tugon ng Quraysh, tuwing nang nangangaral si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa kabilang buhay, at syempre,
ang mga naunang mga sura at aya sa Quran na pinahayag ay pawang tungkol sa kabilang buhay, tungkol sa paraiso at impyerno. Yung kanilang tugon, yung al-istibadul akali. Istibad, ibig sabihin, nilalayuan nila ito dahil sa kanilang mga, kumbaga, intelektual na paglayo. Kumbaga, intelektual na paglayo, ibig sabihin, iniisip nila na imposible, na logically impossible na magkakaroon pa ng kabilang buhay. So dahil dito, makikita natin na yung mga tao na wala talagang paniniwala sa kabilang buhay, sila yung pinakamalupit sa mga tao. Sila yung pinakamalupit sa mga tao. Tingnan nyo na lang yung mga komunista halimbawa, wala yung paniniwala sa kabilang buhay. Kaya kung makapagparusa sila sa kanilang kapwa-tao, alipinin nila ang kanilang kapwa-tao, malupit at matindi. Yung mga Russian, yung mga Chinese, kapag nagano yan, ng api ng kapwa-tao, matindi. Lalo naman din yung mga Kristiyano na naniniwala na kahit anong gawin nila sa mundo, ay magkakamit pa rin sila ng kabutihan sa kabilang buhay. Katulad ng mga Amerikano. Ang mga Amerikano, merong pinakamaraming bilang ng mga tao na inalipin sa buong mundo, pero naniniwala pa rin sila na ang kanilang ginagawa ay makatao at makatarungan at may karapatan sila rito. Meron ngang yung panahon ng kolonyalismo ng mga Amerikano, meron silang tinatawag na na manifest destiny. Alam mo yun? Ikaw, alam mo? Ha? Ano? Terminology nila yun. Manifest destiny, ibig sabihin, ang destiny raw ng mga Amerikano, kumbaga, sakupin ang mahihirap ng mga bansa para ipakilala sa kanilang sibilisasyon at maging maunlad ang kanilang buhay. Yun ang paniniwala nila nang sinakop nila yung Pilipinas, sinakop nila yung iba't ibang mga bansa sa mundo nung panahon na yun, ng panahon nila ng kolonyalismo, mga 1900s, gano'n, nagsimula silang manakop. So, manifest destiny, naniniwala sila na kailangan nilang gawin yung kanilang mga ginagawa na pananakop para mapaunlad ang buhay ng ibang tao. Mas meron pang isang tinatawag na yung white man's burden. Ito naman pangkalahatan, hindi lang sa Amerikano. Naniniwala ang mga European, ang mga mapuputi, na meron silang obligasyon na tulungan ng may itim. Kasi may itim, yung mga negro, yung mga Pilipino, wala silang alam sa sibilisasyon at kailangan nilang turuan ng sibilisasyon. Ganun sila ganun sila kaligaw. Ganun sila kaligaw. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ang Quraysh nung panahon ng Jahiliya, napakatindi rin ng kanilang mga pinaggagawa. Di ba? Kapag meron silang anak na babae na ayaw nila, nililibing nila ng buhay. Tapos grabe yung kanilang mga sistema ng pangangalunya. Tapos kung magpatayan sila, ganun-ganun na lang din. Kasi nga wala silang paniniwala sa kabilang buhay. Ang meron lang ay ang buhay dito sa mundo, kaya ginagawa na nilang lahat ng kailangan nilang gawin para makuha ang anumang gusto nila dito sa mundo. Yung nga sinasabi nila, doon sa Surah As-Safat, verse 16 to 17, ay damit na wa kunna turaban wa idaman, ay inna lamab'uthuna aw abaun al-awwalun. So, isa ito doon sa al-istibadul akli na ginagawa nila. Kumbaga, intelektual na paglayo nila sa paniniwala sa kabilang buhay. Na palagi nilang sinasabi, kapag kami ba ay namatay na at kami ay naging alabok na lamang at mga buto, kapag naagnas na sila, bubuhayin ba kaming muli at ang aming mga ninuno na nauna? So yun yung sinasabi nila. Na technically yung gusto nilang sabihin dito, kung merong kabilang buhay, ngayon pa lang ipakita mo na kung merong kabilang buhay. Buhayin mo ang aming mga ninuno. So parang gano'n yung gustong sabihin ng Quraysh.
Ganun ang gustong sabihin ng Quraysh. At hindi sinasabi nila doon sa Surah Qaf, verse 3, Dalika raj'un ba'id. Ang kabilang buhay daw, ang pagkabuhay muli, ito ay pagbabalik daw na malayo. Malayo, ibig sabihin imposible na mangyayari. Wa kanu yaquluna ala sabilil istigrab, at yun din kabilang sa kanilang mga sinasabi na nag-express ng kanilang pagtataka sa pagkabuhay muli. Sinasabi nila, binanggit ito ni Allah sa Surah Saba, verse 7 to 8, Hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idha muzzaqtum kulla mamazzakin innakum lafi khalqin jadid. Gusto ba ninyo na ituro namin sa inyo ang isang tao na nagsasabi, na nangangaral, na kapag kayo ay nabulok na o naagnas na, kayo ay bubuhayin muli bilang isang bagong nilikha. So, tinutukoy nilang tao rito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung sinasabi nila na kayo ay bubuhayin muli bilang bagong nilikha, ang tinutukoy nila rito ay ang kabilang buhay, na magsisimula nga sa pagkabuhay muli. At ganito ang expression nila kasi naniniwala na sila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may baliw. O kaya, yun nga katulad ng mga nauna nating nabanggit, naniniwala sila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinapian. O kaya, ginagaya lang niya yung katuroan ng mga Hudyo at mga Kristiyano, kaya siya nangangaral ng kabilang buhay. Kaya itong sinasabi nila na ito, pangmamaliit ito, panghahamak kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang ngayon halimbawa, so merong tao, o galit siya doon sa mga ngaral na Muslim, sasabihin niya, gusto ba ninyo na ituro ko sa inyo yung tutuwad-tuwad? Parang ganon, yung gusto nilang sabihin. Aftara alallahi kadiba, ambihijin na. So itong lalaki na ito, itong tao na ito, sabi ng Quraysh nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya daw ay nag-imbento ng kasinungalingan laban kay Allah o siya ay sinapian. Sa dalawang tinukoy dito sa aya na ito, na bintang ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nag-imbento ng kasinungalingan laban kay Allah o siya ay sinapian ng demonyo kaya siya nagsasabi ng ganito. Yun nga, natalakay na natin ito na doon sa sababun nuzul ng Suratul Duha. Isa ito talaga sa mga sinasabi ng Quraysh laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinasabi ng ilan sa kanila, meron pang gumawa ng tula. Amutu thumma ba'thun thumma hashrun haditu khurafatin ya Amr. So sabi daw doon sa isang tula, mamamatay pala ako at bubuhayin muli. At, kumbaga, tumahashar, yung hashar na tinutukoy dito, kumbaga, asin mabubuhay muli o matitipon. Matitipon siya kasama yung kanyang mga dating kamag-anak. So sabi dito sa karugtong na linya ng tula, hadithu khurafatin ya Amr. Ito ay mga pananalita na naglalaman ng pamahiin o Amr. So, hindi na binanggit ko sino dito si Amr, pero nag-express ito ng paniniwala nila, ng ganitong paniniwala na tayo mamamatay, bubuhayin muli, at tayo ay kumbaga matitipon muli. Ito daw ay paniniwala o pananalita tungkol sa isang khurafa, isang pamahiin. Wa qad radda alaihim bi tabsirihim ma yajri fid dunya. Fadalimu yamutu duna an yalki jazaa dalmihi wal madlumu yamutu duna an yakhudha haqqahu min dalimihi. Na dahil nga dito, itong ganitong mga paniniwala nila ay nagre-reflect kumbaga doon sa kanilang kalagayan sa dunya. Na ang mapang-api,
Mamamatay na lang yung mapang-api na hindi niya napagbabayaran ang kanyang pang-aapi. At ang inapi ay mamamatay na lang na hindi niya nasisingil ang kanyang karapatan. Wal muhsinus salih yamutu qabla an yalka jazaa ihsanihi wa salahihi. At ang mabuting tao naman ay maaring mamamatay na lamang na hindi niya makakamit ang gantimpala ng kanyang kabutihan. Wal fajirul musi yamutu qabla an yuaqaba ala su'i amalihi. At ang masamang tao naman ay maaring mamamatay, kamamatayan na lamang niya na hindi siya napaparusahan sa kanyang kasamaan. So ganito yung kumbaga paniniwala niya. Kaya ano na lang doon sa Quraysh, kumbaga nga parang Wild Wild West kumbaga. Sa panahon ng Quraysh, walang pulis, walang sundalo, walang sentralisadong gobyerno. So, ganun lang sila. Kaya nga, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinatag nila yung Hilful Fudul para mapangalagaan ang karapatan ng mga may hina at ng may hirap. Kasi, kumbaga doon, anything goes. Basta makapangyarihan ka, gawin mo lang ang gusto mo. Dahil kung meron mang gaganti sa'yo, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo dahil ikaw ay makapangyarihan. So, ganito sila noon. Fa in lam yakun ba'thun wala hayatun wala jazaa'un ba'dal mauti lasta wal fariqan. Pero nga hindi dapat ganito. Dahil kung walang pagkabuhay muli at walang buhay pagkatapos ng kamatayan at walang gantimpala pagkatapos ng kamatayan, naging pareho lang. Yung nang-api at yung inapi, yung biktima at yung kriminal, so magiging pareho na lang sila. So kung ganito yung mangyayari pala, iniisip ng Quraysh, mas mabuti na maging kriminal kaysa maging biktima. Mabuti na maging mapang-api kaysa sa maapi. Kaya ganito yung takbo ng utak nila. Bal lakana adh-dhalimu wal fajiru as'adu minal madlumi was salih. Na dahil nga dito, inakala nila na ang mapang-api at ang makasalanan ay mas okay, mas masaya kaysa sa maapi at maging mabuti. Kaya mas marami sa kanila tarantado talaga nung panahon ng Jahiliyyah. Wala silang pakialam sa karapatan ni numan. Ang mahalaga yung karapatan nila. Wahada gayra ma'kulun wahada gayra ma'kulin itlakan. At hindi ito logical kahit kailan. Wala yatasawwaru min Allahi an yabni nadama khalqihi ala mithli hadal fasad. At ang sino man na naniniwala kay Allah, hindi niya maiisip na gagawin ito ni Allah, na gagawa siya ng ganitong sistema, na si Allah ay gagawa ng ganitong sistema sa kanyang mga nilikha, na dahil dito ay lalaganap ang kasamaan. Kaya nga, sinabi ni Allah doon sa Suratul Qalam, verse 35 to 36, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Dudulutin ba namin na ang mga Muslim at ang mga makasalanan ay pareho? Magiging pareho? Magiging pareho sa mundo? Kumbaga na katulad ng paniniwala ng Quraysh na walang kabilang buhay. At syempre maaaring itong mga hulugan na magiging pareho ba ang Muslim at ang makasalanan sa kabilang buhay? Na hindi magagantimpala ng Muslim at hindi mapaparusahan ang makasalanan? So hindi pwede. Si Allah ay makatarungan. Okay? Si Allah ay makatarungan. Kaya nga, sa hikmah ng kung bakit mayroong araw ng paghuhukom o pangunahing hikmah kung bakit mayroong araw ng paghuhukom, dahil doon talaga maipapatupad. Doon talaga tunay na maghahari ang tunay na katarungan dahil si Allah mismo magiging hukom sa araw ng paghuhukom. Si Allah mismo. So dito sa mundo, ang tao ang naghahatol sa maraming mga bagay. At maaari pa nga kahit yung tao na yung tao naghahangad talaga siya na
makapaghatol ng makatarungan, maaaring magkakamali pa nga siya. Maaari pa siyang magkakamali. Katulad halimbawa dun sa hadith, na yung makatarungan na tagapaghatol, kapag siya ay nakapaghatol ng tama, meron siyang 2 gantimpala. Gantimpala nung kanyang pagsisikap na makarating sa katotohanan at yung gantimpala ng pagiging tama niya sa kanyang hatol. Pero kapag merong tagapaghatol na nagkamali, meron pa rin siyang isang gantimpala. Kasi magagantimpalaan yung kanyang pagsisikap na makapaghatol ng tama. So meron pa rin. At din merong isang hadith, yung hindi ko maalala kung hadith ba yun o ano. Sinabi ng isa sa mga sahaba na natatakot daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makapaghatol siya ng mali dahil sa magaling mga tuwiran ang isa sa mga nagdedemandahan. Ganun yung nangyayari ngayon. Di ba? Ganun ang nangyayari ngayon. Kapag magaling yung abogado mo, kaya niyang paikot-ikutin ng batas. Tinan nyo na lang si Kibuloy. Tinan nyo na lang si Alice Guo, tsaka yung mga kakampi niya. Kaya nilang paikot-ikutin ng batas. Marami mga kriminal hindi nakukulong dahil sa magaling na abogado. Nakatakbo pa nga sa Senado eh. Lahat ng senador halos ngayon may kaso eh. Si Jinggoy, si Risa Hontiveros, lahat ng mga nagbibida-bidahan ngayon doon, may mga kaso. Pero napalaya sila kumbaga dahil mahusay mga tuwiran yung kanilang mga abogado. So hindi pwedeng pareho ang mga Muslim at ang mga makasalanan. At may kinalaman din dito sa Surah As-Sad verse 28, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Katulad doon sa aya, doon sa Suratul Kalam. Gagawin ba namin o dudulutin ba namin na ang mga Muslim ay maging katulad ng mga makasalanan? Malakum kayfa tahkumun. Anong meron sa inyo at ganyan kayo maghatol? Anong problema ninyo? Bakit ganyan kayo maghatol? Inakala ninyo na ang mga Muslim at ang mga makasalanan ay magiging pareho. Hindi sinabi ni Allah sa Suratul Dhatiyah, verse 21, Am hasibal ladina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus solihat sawa. Inakala ba ng mga masasamang tao na dudulutin namin na sila ay maging katulad ng mga nanampalataya at gumawa ng mabuti. Mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. So sinasabi, nagkamali ako doon sa pagputol ng aya. Am hasibal ladina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus solihati sawa'a mahyahum wa mamatuhum. Inakala ba ng makasalanan na gumagawa ng masama, na dudulutin namin na sila ay maging katulad ng mga nanampalataya at gumawa ng mabuti sa buhay at kamatayan? So inakala ba nila na pareho lang sila ng mga mananampalataya sa dunya at doon sa kabilang buhay? Alam natin hindi sila magiging pareho. Kaya ang sabi ni Allah, sa'a ma yahkumun, napakasama ng kanilang paghatol, napakasama ng kanilang pag-aakala. Wa amal istibadul akli, at yung intelektual na paglayo ng Quraysh sa paniniwala sa kabilang buhay, sinabi ni Allah tungkol dito doon sa Suratul Nazi'at, verse 27, Aantum asyaddu khalkan amis sama'u banaha? Amis sama'a banaha? Kayo ba na mga tao ay mas mahirap na likhain kaysa sa langit na itinayo namin? So napakataas kasi ng tingin ng tao, lalong-lalo ng Quraysh, na iniisip nila na sila na ang pinakamahalagang nilikha. Kumbaga maaring meron silang paniniwala na konti kay Allah,
Kasi di ba naniniwala rin naman ang Quraysh kay Allah. Pero syempre, meron din naman sa kanila, kumbaga, parang sa panahon natin ngayon, Katoliko pero atheist talaga. Kumbaga, naikisali lang siya sa kanilang mga pagsisimba o mga formalidad, pero hindi talaga siya naniniwala sa kabilang buhay. Sali-sali lang siya. So, ganito yung Quraysh. Halo-halo sila, katulad ko paanong halo-halo yung mga tao ngayon. So, yung mga Quraysh na naniniwala na may Allah, sobra naman yung yabang nila. Inakala nila na sila na ang pinakamahalagang nilikha ni Allah. Kaya dahil dito, tinugon ito ni Allah sa Suratul Ahqaf, verse 33, Awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bikhalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir. Hindi ba nila nakita na si Allah ang siyang lumikha sa kalangitan at lupa? At hindi siya nahirapan sa paglikha sa kanila, sa kalangitan at lupa. At kapag sinabing kalangitan, ang tinutukoy dito, hindi lang yung langit na nakikita natin. Buong universe ang tinutukoy dito. Hindi nahirapan si Allah na likhain ang buong universe, pati ang lupa. Kaya kung si Allah na hindi nahirapan sa paglikha sa kalangitan at lupa, wala ba siyang kakayanan na buhayin muli ang patay? So, yun ay hamon, kumbaga, hamon ni Allah sa kanilang mga pag-iisip. Na hindi sila nag-iisip. Na kung kay Allah, naging madali para kay Allah na likhain ang kalangitan at lupa. Tapos magdududa sila na kayang buhayin ni Allah ang patay. So, sila ang nagkakamali. Sila ang nagkakamali. Kaya sinabi ni Allah, Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Bagkus si Allah sa lahat ng bagay ay mayroong kakayanan, si Allah sa lahat ng bagay ay mayroong kapangyarihan. At yun din, sinabi ni Allah doon sa Suratul Rum, verse 27, na nga, وَبَيْنَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ أَقْلًا وَأَرْفًا وَهُوَ أَنَّ الْإِعَادَةَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. So merong aya yung ahwanu alayhi. Ang tinutukoy dito ni Allah ay ang kanyang tugon sa sinasabi ng Quraysh. Na yun nga, kung ang Quraysh ay nagmamatigas dahil doon sa kanilang intelektual na paglayo sa paniniwala sa kabilang buhay, na imposible ito, pero sinasabi ni Allah, hindi ito imposible, bagkus ay mas madali pa nga kay Allah. Mas madali kay Allah na buhayin ng tao muli kaysa sa likhain niya ang tao mula sa kawalan. Kung nalikhan ni Allah ang tao mula sa kawalan, ibig sabihin non-existent siya dati, nagawa yun ni Allah, ang buhayin ni Allah ang tao mula sa nabulok na katawan, magiging mas madali yun para sa Kanya. Magiging mas madali yun para sa Kanya. At yun din sa Surah Al-Anbiya, verse 104, Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Katulad na kung paano namin sinimulan ang paglikha, ay kayang-kaya namin na ulitin ito. So walang imposible doon sa pag-iral ng kabilang buhay. At ganyan din sa Surah Qaf, verse 15, Afa'iyina bil khalqi al-awwal. So, si Allah, siya ay mayroong perpektong kakayanan sa unang paglikha na mas mahirap, at ang pangalawang paglikha ay magiging mas madali para kay Allah. At panghuli, dun nga sa pangalawang taktika ng Quraysh, kasi yung pangatlo, al-haylulatu baynan nasi wa bayna sima'ihim al-Quran, yung paghahangad ng Quraysh na mabaling ang atensyon ng mga tao palayo sa pakikinig sa Quran. Yun yung pangatlo. Pero tapusin natin itong pangalawa, kung paano sinisiraan ng Quraysh ang mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakada rudda ala kulli ma atharu min asyubuhati raddan mufahaman yukni'u kulladhi aqlin
walub. At ganito tinugon ni Allah ang anumang dinulot ng Quraysh na mga syubuhat, mga pagdududa, mga propaganda, mga fake news. Ganito ito nilinaw lahat ni Allah sa kaparaanan na nagpapaliwanag na magiging katanggap-tanggap para sa sino mang nag-iisip at sino mang merong lub. Nga natalakay na natin itong lub na ito. Na ilang beses natukoy ni Allah, laayatin li ulil albab. Ito ay tanda para sa mga ulul albab. Ang albab o yung lub na tinutukoy dito, bukod doon sa akal, ang lub, ito yung yung akal, kung ang akal ay intellect, yung lub, parang ito ang konteksto nito yung konsensya. So sino mang may konsensya, siya ay tatanggap sa mga paglilinaw na ito ni Allah, sa mga aya, laban sa mga propaganda ng Quraysh, laban sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum kanu musyagibina mustakbirina yuriduna uluwan fil ardi wa farda ra'yihim alal khalq. Pero nga ang Quraysh, lalong-lalo na sila ay nagmalaki at naghangad ng pangingibabaw sa lupa at naghangad ng kanilang pananaw lamang ang mangingibabaw sa lahat ng mga nilikha, na ayaw nila na hinahamon ng kanilang mga pananaw. Fabaku fi tugyanihim ya'mahun. Kaya sila nga, ang marami sa kanila ay nanatili sa kanilang pagsuway na pawang mga bulag. Nanatili silang bulag at namatay sila nga na bulag. Siyempre, pangunahin sa mga ito, yung mga pinuno ng Quraysh na namatay sa Badar. So, ganun sila namatay sa kanilang pagsuway bilang gantimpala sa kanilang mga kawalang pananampalataya. So, ito yung huling bahagi nung pangalawa. At yun nga, yung binabasa natin yung original na Arabic ni Sheikh Safiur Rahman Mubarak Puri, kasi dito sa translation, nila ito sinamarize nila. Maraming mga wala dito sa translation. Kaya binabasa natin yung original na Arabic. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.